Alam mga kalula, katatapos kong mag-shower after ng mag-exercise. Nag-exercise na ako kasi nakikita ko na yung katawan ko. Doble na ang laki ng inyong kalula, kaya dapat balik dati. Bumalik yung dating alindog ng inyong kalula, Diyos. Joke lang. So, ayan. Samahan niyo ako kanina pa akong naglilinis ng kuko. Tapos na yung aking paa, mga kalula. Ayan o. Ayan. So, tapos na ang aking paa. Ganyan lang. Hindi na masyadong marumi. Diba? So, ang aking na lang kamay. Ang aking kamay na lang ang aking lilinisan. Diba? So, yun. Pag ako naglilinis ng kuko sa aking kamay, hindi ako mahilig magganito. Pinuputulan ko siya kaagad. Kasi ako nangingilo ako pag naglilinis ako, ay pag kinukuskus ko yung kuko ko. Pero pag naglilinis ako sa customer, ganun, ayun, minsan nga parang ako pa yung nakakaramdam ng kiliti pag yung naglilinis ako sa customer ko dati. Pero siyempre, trabaho, nakasanayan ko na yun. Pero pag sa akin talaga, sobrang pakiramdam ko, nagkikiliti ako, pati tain ako nangangati. So, yan. Mabilis talaga umabay yung kuko natin. Wala pang isang linggo sagad ako magputol ng kuko. Wala pang isang linggo ang haba na. Kaya putol-putol na tayo. Siyempre nagluluto ako, kaya kailangan maiksi lagi ang mga kuko. Kasi minsan napapansin ko, titingnan nila agad yung aking mga daliri. Yan ang madalas kong nakikita sa amo kong lalaki. Titingnan niya yung daliri ko. Doon talaga siya napapatingin agad sa daliri. Kaya ako, aware ako sa kuko ko. Kunting haba lang, putol agad. Minsan ako nagpahaba ng kuko pag yung pauwi ko. Yun, medyo nagpapahaba ko. Pero hindi naman yung habang-haba. Yung katamtaman lang. Minsan di nag-aarte ako. Yun. Pag namimiss ko maglagay ng cutex, naglalagay ako. Pero pag napapansin ko, pag naglalagay ako ng cutex, sasabihin ng kong lalaki, panay ang kain niya sa labas. Sasabihin niya doon siya kakain sa labas. Yun ang napansin ko, kaya hindi na lang ako naglalagay. Yan. Kasi nahihiya naman din ako, kahit pa paano nakakahiya naman talaga na wala akong gagawin pag minsan. Yan naman talaga yung ko, magluto. So, ayan, ganun lang ako. Hindi na ako nagpapakuskus kahit pag yung nagpapalinis ako pag minsan. Siyempre pag sa kuko ko kasi sa paa, siyempre malaki yung ko, yung tiyan ko, tumaba nga ako. Hindi ko talaga yan maabot. Hindi ko siya maabot yung hindi ko malinis ng tama. So, ang ginagawa ko talaga pag minsan, pag may sobra akong pera, magpalinis. Meron dito naglilinis na sa may palengke.
ano sila, Vietnamese, ang gagaling nila maglinis. Ang gagaling, sobrang galing nila magtanggal ng ingrown. Bilib talaga ako. Yung parang, saglit lang, wala na yun, tapos na. Pero talaga ramdam mo yung natanggal. Ang galing ng mga ano nila. Ang galing ng mga gamit kasi nila. Pero ako talaga sa kuko ko sa baba, yung hinlalaki. Kahit anong galing mo, hindi ko talaga yun ipagalaw. Ano mo lang, linisan mo lang yung gilid. Pero yung ikalkalin, ayaw ko talaga. Para pakiramdam ko, dyan na ako nangihina. Pero meron akong kaibigan na kasama ko din dati sa parlor, si Bichay. Yun lang talaga ang nakakakalkal niya ng kuko ko. Meron pang isa si Ate Christy. Pero hindi ko naman siya masyadong type dahil sobrang sobrang galing niya ng tingin niya sa sarili, sobrang galing niya na minamali-mali na lang. Ayoko. Si talaga si Bichay, gamay na gamay niya yung kuko ko sa paa. Magaling yun, galing maglinis. Magkakasama kami dati sa parlor. Tagal din kami magkakasama. Hanggang ngayon nasa parlor pa rin sila. Tatagal na rin sila. Palipat-lipat na lang. Ganon. Ganon naman talaga eh. Alam mo ang buhay ng parlor? Mas malaki ang kita ng parlor pag marunong ka. Pag marunong ka talaga sa pera. Ako nga dati, lalo pag yung malapit na ang bonus niya, dami-dami namin customer. Minsan may magtitip sa akin 100, 200, diba? Ganun. Kaya maganda talaga sa parlor. Parlor talaga ang the best na pasukan. Kaya lang sa panahon ngayon parang sino ba ang gustong magpapaparlor pa ngayon, di ba? Ika nga pa, pati mga gupit ngayon ayaw pa. So, depende talaga yan. May mga buwan talaga na malakas ang parlor. Kahit na ang parlor mo lang, yung electric fan, tawag ba dun? Pangmasa. Malakas. May time talagang ganun. May panahon na ganun. May panahon naman na nga. So, kailangan pag may parlor ka talaga, kabisado mo yung mga buwan na malakas. Alam mo yun. Tsaka, importante talaga, may may sariling customer. Hindi ka pwedeng umasa sa mga walk-in lang. Kasi, nga. So, kailangan magaling ka rin. Yung services niya talaga dapat yun ang babalikan. Tsaka napansin ko pa sa parlor, pag paiba-iba yung tauhan, ayun, isa din yun na hindi maganda. Kasi ganyan kami dati. Nung nag-iba-iba na yung mga manicurista namin, mga hairdresser namin, wala na. Tsaka ang importante talaga sa parlor, yung mga may-ari nagkakasundo. Tsaka hindi yung pakialaman, gano'n. May mga amo kasi na porkit amo walang pakialam sa tauhan. Ang pinapakialaman niya lang yung kikitain, gano'n. Meron akong naging amo. Yung nanay niya, mabait ang nanay, pero yung anak napakamaldita, lalo na yung manugang. Di ko makalimutan yun talagang for the first time na nag-walk out ako, for the first time talagang umuwi ako. Talagang umalis ako at hindi na ako pumasok. Ang sama ng ugali talaga. Yung alam mo ba, yung alam mo na, for example, ako yung nauna.
Ako ay hindi naman ako nag-apply sa kanila. Ako talagang nandun ako sa isang parlor. Kumbaga, pinunta-punta na ako, binalik-balikan ako. Yung gusto ganito, ganito, ganon. Syempre, alam mo naman ang kalakaran pag hairdresser ka, diba? All around naman ako eh. Syempre, alok-alokin ka ng na ipapirate ka nga, diba? So, yun, napapayag naman ako sa kanya. Pero, alam mo nyo, pinagsisihan ko yun. Kasi, mabait yung amo ko talaga, yung may-ari. Pero yung anak niya nagmamanid sa amin. Tapos yung manugang, ay sus, grabe. Tapos meron akong kaibigan na sabi ko nga, pinagmamalaki ko yun dahil magaling. So, nang dahil sa akin, yung parlor nila, pinaayos nila, yung pag-renovate ba. Kasi nakita nila yung kumbaga nagkaroon kami ng mga customer talaga. Bumubongga kami sa riban, sa mga rebanding, talagang humahataw kami. Mula nang pumasok ako sa kanila. Ganun. So, nag-decide sila na ayusin yung parlor, ganun, i-renovate, ganun. So, ako may kilala ko na na engineer. Actually naman, kahit naman sino engineer, di ba? Alam nila yung capability nila, kaya nga sila engineer eh. So, ngayon, siyempre, pag alam nila na nagpaparenovate ka, ay tama na ba yung kwento ko? Diretso na yung kwento ko, no? So, maghalo-halo na lang yung kwento ko. So, sa madalit salita, pag kumuha ka ng engineer, syempre, ibig sabihin, ang i-expect naman ng engineer, may pera ito kasi willing to gumastos. Kasi paparenovate mo nga eh. Diba? Pina-estimate mo na yung salamin, yung lahat, yung kulay, ganun, ganito, ganun, tapos palitan yung bowl, ganito, ganun. Actually yun, hindi nga pinalitan yung bowl eh. So parang, kung dati yung parlor nila, puro ang lalaki ng daga. Naka-aircon nga kami, may daga naman kami sa loob, baho. Kasi nga luma. So, yun na nga yung siguro dahil nakita na nila talaga yung sipag ko. Nakita nila yung determinasyon ko sa tama ba yun? Yung determinasyon ko sa trabaho. Nakita nila talagang napabongga ko yung parlor nila. Dumadami yung mga customer namin kahit brand out. Talaga nagkakanda bibili sila ng generator dahil siyempre wala na dahil ang dami kong customer nga dahil marami naman talaga akong customer. So alam nga naman saan pupunta yung customer ko, diba? Siyempre hinahanap ako mga customer kasi talagang hinahanap ako. So yun nga, lalo sa mga rebanding, hindi talaga sila magpapagawa sa iba, sa akin lang talaga. Kahit sa coloring yan. So sa madalit salita, nagkasundo sila nung kaibigan ko na engineer. Siya yung naayos naman lahat, naayos pati yung facial room namin. Talagang naayos niya, nasalamin, lahat. Ewan ko na parang pinag-isipan nila na magkasagbot kami. Inipirahan daw namin sila, ganun. Pwede ba yun? Alam mo, sabi ko naman noon, parang doon sila nag-umpisa sa akin mag-isip kasi siyempre nirekomenda ko yung kaibigan ko na engineer sa kanila. Natural, bigyan naman ako bilang pasasalamat naman ng engineer sa akin, binigyan ako ng cellphone, niregaluhan ako ng cellphone noon. So, ayun, nung niregaluhan ako ng cellphone, ano ba naman yun? Cherry Mobile na Fleer. Siyempre nung araw, yung Cherry Mobile and Fleer, medyo sikat-sikat pa yan, di ba? Ano yan, yung kumbaga sa yung mga touchscreen ng araw na magaganda. Yun. So, nag-isip na sila sa akin, ang mahal naman ng panahon na yun, ang mahal pa ng siyempre ako, may cellphone naman ako. Siyempre,
siguro na ano sa akin yung kaibigan ko, pasasalamat nga, so binigyan ako nun, so okay na. Meron ako dating mga kasama, dati kong mga kasama sa isang parlor namin, mga magkakasama kami. Iisa lang yung ano namin, yung amo. Iisa yung amo namin. So sa madalit salita, nag-iinggitan na pala. Ako naman, di man ako ganun. Hindi man ako na, kung ano yung na-achieve ko, gusto ko ganun din naman sila. So, wala talaga sa vocabulary ko yung magpapainggit, ganun. Yun na, nagumpisa na yung mga inggit-inggitan. So, nung okay na lahat yung ano, okay na yung parlor. Siyempre, pag okay na yung parlor, dapat may mga tauhan. So, kung dati, 3 lang kami, isang bakla ako, tapos isang manicurista. So ngayon, sabi ng amo ko, baka may kilala ka, ko pakilala. So yun na, pinakilala ko yung kaibigan ko sa kanila. Di ba, hindi ko na alam kung anong pinag-uusapan nila kasi yung kaibigan ko marunong itawis, ako naman Tagalog, hindi sila nagkakaintindihan, ako hindi. So yun, okay naman kami ng kaibigan ko, pero hindi ko alam na tinitira na pala ako ng patalikod. So yun, so that time, parang biruin mo nga, ako pa yung magpapakain dun sa kaibigan ko, ako pa yung nagbibigay sa kanya ng pambili namin pagkain, ganun. Kumbaga sana madalas ako yung taya, merienda, ganun, lahat. Yun ang ginagawa namin. So di ko naman alam na parang may something na ano, kasi ako nga yung kumbaga ako na yung pinagkakatiwalaan. Sabi ko nga, pag ako napalapit sa isang amo, talaga nagpapasalamat naman sila kasi ginagawa ko yung trabaho ko. So, mga ilang buwan na kami doon. Masaya na kami. Parang naging ilan na kami doon. 2 bakla na, 2 kami. Bali, naging 4. So, nalaman ko na yung isa pang dati kong kasaman sa parlor, nalaman ko na parang gusto din doon. Nalaman nga na medyo lumakas na nga yung parlor, di ba? Kasi dati hindi naman yun malakas. Kumbaga sa lang yun eh. Ako nga yung nagpalakas doon sa parlor nang dahil sa akin. So hindi ko alam na gusto pala doon. Nabalitaan na nga na lumalakas na yun. So yun, ang unang ikinainis ko talaga doon, yung may customer ako, maaga unang customer namin. So siyempre ang customer aircon diba? Pagpasok pa lang, sabi niya, gumaganon na, akala ko aircon, yun, aircon ba kayo? Ganon siya. Sabi ko, yes ma'am, ganon. So di siyempre upo na siya. So sabi ko, ma'am, magpapano ba kayo? Ano pa pagawa niyo? Sabi niya, gusto ko magpagupit. Yung lang, sabi niya, yung layer lang sa tsaka wag masyadong maikli kasi hindi daw alam ng asawa niya. So ganun ang kwentuhan namin. So ako naman, siyempre bago ako mag-umpisa, nililiguan ko talaga. Hindi siya nagtatanong kung magkano yung gupit. Wala. So alam mo ba, ang customer, pag hindi yan nagtanong kung magkano yung gupit, ibig sabihin, willing gumastos yan, di ba? So, alam ko yung kalakaran parlorista nga di ba? So, madalit salita, habang nililiguan ko yung customer ko na yun, babae, syempre, papagupit nga, layer nga, di ba? So, yan. Pero hindi may mga customer akong lalaki mahaba yung buhok. Yan. Tapos ganun ng habang nililigawan ko, siyempre chinichika-chika ko naman. Chinichika ko naman si ma'am. Ganun. Mayroon kami ngayon promo. Kung gusto niyo magpariban with cellophane. Ganun naman ako. Sabi niya, magkano yun?
magkano ang, ay, hindi pala magkano. Sabi niya, ilang oras yun? Sabi ko, ma'am, kasi medyo mahaba buhok mo, siguro mga 5 hours. Pero, yun na lang ang estimated time ko. Pero, hindi ako sure, sabi ko. Pero, kung kaya naman natin ng mapaaga, depende kasi sa pagluluto ng hair mo, sa texture ng buhok mo. So, sabi ko, hindi ko alam. So, basta maximum of 5 hours. Sige, sabi niya. At saka, ano na rin, mayroon ba kayo nagpuputs pa dito, sabi niya. Magkano puts pa niyo? Sabi ko, ano na rin yun, i-package na lang natin, sabi ko, puts pa, manicure, pedicure, sabi ko sa kanya is 380. Go, sabi niya, sige. So, yun. Ngayon mga kalola, edi, pagkatapos na namin magbanlaw, pinaupo ko na. So, kaming dalawa ang nagkakaintindihan, di ba? Kaming dalawa nagkakaintindihan. Anong nangyari? Wala, kumbaga sa wala pang alam yung tapos na akong maglinis ng kuko. Diba? So, sa madalit salita mga kalula, wala pang alam yung manugang. Yung manugang yun yung anak ng amo ko. Nurse yun, nurse. So, wala siyang alam. So, pinaupo ko na, binublower ko na. Siyempre, habang binublower ko, binuksan ko sa aircon. Pagbukas ko ng aircon, nilagyan ko na siya ng balabal. Paglagay ko ng balabal, kinukuha ko pa lang yung gunting. Tumayo na yung manugang ng amo ko. Yung manugang, tumayo na siya. Dali lang. Naalala ko kasi baka maglobat yung aking cellphone. Ang haba na ng dinaldal ko tapos maglulubat, diba? So, kailangan natin i-charge. Yun. Charge muna natin mga kalula. Ganyan talaga. Kailangan may commercial para kumita. Diba? Magbabalik. So, yan mga kalola. Tumayo siya, pinatay niya yung aircon. Pagpatay niya ng aircon, pinabayaan ko lang muna. Siyempre, kumbaga sa wala siyang kamalay-malay. Sabi ko, tapos ko ng kukuha na ako ng gamot. Sabi nung customer, tinanggal niya yung balabal. Kasi tumutulo dito yung pawis. Tinanggal niya yung balabal. Pagtanggal niya ng balabal, sabi ko, bakit ma'am? Sabi niya, lipat na lang siguro ako sa iba, sabi niya. Sabi ko, bakit? Kaya nga ako dito magpapagawa kasi nakita ko aircon, ganon. Tapos, diba, okay naman yung natin. Sabi ko, kasi ma'am, hindi pa ata nila alam na yung ipapagawa mo. Sabi ko, baka Sabi niya, hindi na. Kunin ko na lang yung number mo, sabi niya sa akin. Tapos wala namang policy na bawal magbigay ng number. So, binigay ko yung number ko. Ganun. Tapos, sabi ko, bakit mo pinatay? Alam mo namang may customer. Sabi niya, bakit? Magugupit ka lang naman. Bakit kailangan pang mag-aircon? Sabi niya. Sa halagang ganyan lang, i-airconan mo pa? Naririnig ng customer. Yung sinasabi ng anak ng manugang ng amo ko.
ay manugang ng may-ari ng parlor. So yun. Sabi ko, hindi mo dapat gawin yon. Sana, sabi ko, dapat kinausap mo na lang ako nung natapos ko na yung ginagawa ko. Kasi alam mo ba, sabi ko, magpapapots pa siya. Nakuha ko siya ng package sa foot spa. At magpapariban na rin siya. Sabi ko, dapat tinanong mo muna ako bago mo ginawa yon. So, tama ba ako? Mali. Ako, sorry ha. So, yun.